Tumaas noong December 2023 ang bilang ng mga tinamaan ng influenza-like illness sa Batangas City ayon sa Health Authority. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Alas 6 pa raw ng umaga nang pumunta ang pamilya ni Joseph sa barangay Tabangao, Aplaya para maligo sa dagat. Kasama niya ang kanyang 1 taong gulang na anak at ilang mga pamangkin na may ubot-sipon. Paniwala kasi nitong makatutulong ang paliligo sa dagat para gumaan ang pakiramdam ng mga batang may sakit. Para yung ubot-sipon ng mga ito. May 1 linggo na buhat nung bagong taon. Medyo mahal mga gamot kaya naisipan namin din ng mga bata malublob para naman sila kung may masmasan. Ayon sa Batangas City Health Office, 76 sa mga residente sa lungsod ang naitalang tinamaan ng influenza-like illness simula noong December 24 hanggang December 31, 2023. Habang 88 naman ang naitalang COVID-19 cases sa buong buwan ng Disyembre 2023, mas mababa kumpara sa 149 noong 2022 sa kaparehong buwan. Pero di hamak na mas mataas ang bilang ng mga naitalang influenza-like illness nitong nagdaang Disyembre kumpara noong huling linggo ng Disyembre 2022 kung saan 11 kaso lamang ang kanilang naitala. Tingin ng Batangas CHO, posibleng epekto ito ng pabago-bagong panahon kasabay pa ng kabi-kabilaang pagtitipon-tipon dahil sa nagdaang selebrasyon ng holiday. Pag last quarter kasi ng year, lagi pag sa Philippines, yung season kasi is dry season, tapos medyo naging extreme kasi yung weather natin ngayon. Pwedeng sobrang init sa umaga hanggang tanghali, tapos sobrang lamig naman pag madaling araw hanggang gabi. Itong last quarter, ito yung mga maraming reunion, maraming mga parties, so maraming mga gatherings. Sobrang dami at packed yung mga tao, so mabilis na makahawa. Sabi ng Batangas CHO, wala namang problemang maligo sa dagat ang mga batang nakararanas ng ubo at sipon, ngunit mas maganda rin umano na mapatingnan ng mga ito sa doktor. Kaya bukod daw sa mga iniinom na vitamins ng 6 na taong gulang na anak ni Kim, isinama rin niya ito sa paliligo sa dagat upang guminhawa raw kahit papaano ang pakiramdam. Maayos naman, nailalabas yung kanila sipon, kaya ibinababa din namin sa umaga. Sana hindi magkasakit mga pamilya ko. Para sa atin lahat yan. Payo ng otoridad sa mga residente upang maiwasan ang pagkakasakit. Dun sa mga nagsisymptoms, dapat responsable kayo. Sana naiwasan yung pagkakahawa kasi pag alam nyo na may ubot-sipon kayo, masama ang pakiramdam, sana nagmamask kayo, sana hindi kayo uma-attend muna ng mga gatherings, reunions, medyo naka-isolate kayo. Importante yung hand washing, yung proper hygiene natin. So, importante yun para maiwasan natin yung mahawa tayo or makapanghawa tayo. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.